Alin ba sa dalawa ang mas mabuti, mas mainam? Hello! Welcome back sa ating panibagong video, panibagong vlog na naman at welcome to Happy Ann TV. Happy New Year! Praise the Lord! Salamat sa inyong lahat. At unang-una, nagpapasalamat tayo sa Diyos sa ating mga nakamit, sa ating mga nagawa for the whole year 2025. Productive ba? Nasa season of pagtatanim pa ba? But pagkatapos ng lahat-lahat, devastated, na devastation yung mga lugar, yung mga area ninyo. But pasalamat pa rin tayo kasi doon natin nalaman kung gaano tayo pinagpala ni Lord, yung faith natin na tuloy-tuloy pa rin tayo despite of everything what happened. Okay, unang-una, binabati ko kayong lahat. Happy 2026. No more frustration, no more competition, no more yabangan. Kasi halos lahat from Bicol Region, sa taas pa ng Luzon, nilindol ang Cebu, binagyo pa, mud flood pa, but thank you Lord, praise the Lord, dahil doon niya tayo hinahasa. Kumbaga, hinahasa tayo sa mga panahon na mga kagipitan dahil darating yung time ng harvest time, which is this year. So maraming salamat sa inyong pagtangkilik sa Happy Ann TV. Andyan kayo patuloy na nanonood, kahit ano na lang yung mga vlogs natin. It's about solar farming, solar preparation, energy preparation. Basta lahat-lahat, mga daily vlog natin, lalagay ko naman sa gilid. Pag ayaw nyo namang panoorin, skip nyo na lang pag hindi akma dun sa mga gusto ninyo. But we're trying to vlog everything sa ating mga ginagawa para magkikita-kita pa rin tayo sa mga panahon na mahabang hindi tayo nagkikita. So ngayon, may konti tayong ipapaliwanag, ipapasabog kumbaga. So nag-greet ko naman kayo ng Happy New Year. Happy 2026. Tuloy lang, padayon lang sa mga Bisaya out there. Padayon lang, pagsulay ra niyang tanan. So sa mga nagpapatuloy, nandyan yung harvest, yung mga clients ko na mga loyal, nagme-message sa akin kasi mahabang panahon hindi ako nakapag-vlog ng talagang about FTTH. All about FTTH naman lahat ng mga bina-vlog natin related. May relation siya sa FTTH. Do solar farming kasi isang napakalaking bagay ang solar farming or solar renewable energy sa ating mga servers, so mga backup natin. Kasi pagka meron kang renewable energy, hindi ka dependable kay grid, magiging simultaneous connectivity yung server ninyo. Okay? So yung mga source natin, mga major telcos, kung any source pa naman, may mga backup batteries naman yan sa kanilang mga server rack, sa mga distribution point nila or mga LCPs nila, yung mga nandun yung DP. Basta kung ano ang proper term or tawag niyo doon, basta sa amin is distribution point, yung nandun yung OLT, patch panel at lahat. Para maging simultaneous yung ating connectivity din sa mga clients. Kasi may mga clients na work from home, di ba uso na ngayon yung mga EcoFlow, Blowity, mga Thunderbox, mga ganyan na mga power station. Bumibili sila ng ganun para matustusan yung kanilang work from home. Particular sa mga nagtatrabaho online kasi uso na yung ngayon yan dahil sa nangyayari na nga sa ating world, sa libutan na almost end times na. So praise the Lord, ganun pa man, patuloy lang tayo. Ini-encourage ko kayong lahat na patuloy sa inyong mga ginagawa. At pasalamatan natin ang Diyos sa kanyang binibigay na mga biyaya. Okay, hallelujah. So ngayon, ibabalik ko lang yung mga nakaraan natin na patutunayan ko based on my own deployment. Hindi na ako gagamit ng iba pang area. Maybe may mga complaints about deployment, kung ano ba talaga ang mga
mga dapat gawin, ano ba talaga ang pinaka-best or sino ba talaga ang pinaka-best sa mga deployment na ating mga kinakaharap. Dalawa lang naman ang deployment ng tatlo, yung tinatawag nilang star topology at bus topology at yung hybrid. So pag ibig sabihin hybrid, pag sinasabing hybrid, ibig sabihin ay nagko-cross ka. Nagko-cross deployment ka o crossover deployment from star topology to bus topology. Tama naman yung term na talaga appropriate term. Pero sa FTTH term ay tinatawag siyang cascade. Yung mga term lang doon ang nagkakaiba. Cascading deployment, saka yung isa is yung local convergence point deployment. Yung standard FTTH deployment, kumbaga, ika nga sa sinasabi nila. So may nagtatanong na clients, may nagtatanong na subscriber. Hindi ko na masabi kung sino yon. Nag-PM o nag-comment ata siya, kaso nawala na ako hindi ko na nasundan. Hindi ko na ako nakasunod real time dun sa mga nagko-comment sa ating mga videos. So, salamat kung nag-success yung deployment ninyo. Praise the Lord. Salamat sa Diyos. Kasi it's not our might. Yan talaga. It's not our might. It's the Spirit of the Lord. So, naniniwala talaga, at ako doon, naniniwala talaga tayong lahat. Kasi ang nagbibigay ng wisdom is si Lord naman, hindi naman sarili natin. Tayo lang yung sumasaliksik, umaalam, but the might is from the Lord. Okay, so much for that. Kasi mahaba-haba. Magsi-shoutout ako mamaya pagkatapos. Itong bit-bit ko ngayon, dalawang klaseng splitter to. Sana maunawaan ng lahat, makinig ang lahat. Itong hawak ko sa kabila, itong may mga tawagin nating coupler, ito yung splitter ng bus topology or cascading. At itong maraming mga pigtail, lagay ko lang sa baba yung isa. Ito yung star topology, is yung tinatawag nilang proper term. Ito tinatawag ko talaga tong LCP or Local Convergence Point Deployment, pure FTTH. Gusto ko lang nilawin sa lahat, alin ba sa dalawa ang mas mabuti, mas mainam? Yun yung concern ni client. Alin daw dito sa dalawa ang pinaka-stable? Alin daw dito sa dalawa ang pinaka-maganda, pinaka-maayos, long-term? At kung alin ba dito sa dalawa ang less maintenance at less ang gastos? Okay. Una kong i-discuss itong cascade or tinatawag na fuse by conical o yung FBT. So alam naman natin, maraming nagdi-deploy dyan, mga customers natin, clients. May dinideploy na ako mga ganito. Yung mga subscribers natin out there, shout out sa inyong lahat kung naka-FBT kayo. So para sa inyo to. Okay. Malamang sa malamang, may mga na-experience kayong hindi maganda. At malamang sa malamang, may na-experience din kayong maganda. Okay? So, unahin natin yung hindi maganda. Yung mga na-experience na hindi maganda as na nararanasan ko rin is yung first na splitter nito. O sabihin na lang natin 95.5. So, yun yung simula. From PON o LT, alam naman ng lahat to, given naman na yan, ayaw ko nang i-discuss. From PON module o LT, tatanggapin ng input o tinatawag nilang 201. Standard term na lang tayo, 201. Ito yon. So, pwede rin sa mga baguhan to, sa mga newbie, kasi start from the start talaga to. So, dito nyo isasaksak yung, sa mga hindi alam yung mga alam na, standby lang kayo dyan. Dito magsa-start from OLT or kung may plano palang bibili ng OLT, dito mag-start yung deployment talaga, 201. So, ang ginagawa ng iba, nasa bahay ito. Kasi nga, baka daw,
may magpapakabit na clients malapit lang sa kanila. Pinapasok nila sa bahay. Okay? So wala namang masama doon. Pag ilalagay nyo to sa bahay, make sure na yung inyong kable from OLT port or PON module, maayos, maganda. Kasi pagkapangit ang inyong kable sa loob, pagkalabas nito doon sa 9010, pangit na siya. Okay? So dapat akma pa rin yung reading na inyong nakukuha. Let's say for example, meron tayong scenario na 10 dBm module kasi bago yung OLT mo eh. Bagong labas, so 10 dBm yun. Ipon o Jipon man, C++ Jipon, PX20++, Ipon. So dapat kung 10 dBm, ang lalabas dito ay almost 10 dBm din. Kasi nga, 5% lang yung kinukuha, dinididak. So, do the math pa rin. Mga mathematician dyan, pinagbibintangan yung mga splitter kasi nga, pangit daw. So, may nasagot na tayo dyan na client, na subscriber, na pinapalitan ko yung 95.5. So, nung pinalitan niya, same din naman. Okay? So, ang magandang design talaga nito, doon mo to ilagay sa labas ng bahay. So, kahit dyan basta kahit saan. Sa poste, kung may poste ka, may service drop pole ka dyan sa labas, may poste ng inyong distribution utility, kahit ano, basta ilagay nyo to sa labas. Kasi ang loob na may nagagalaw, may naaano dyan, lalong-lalo pang yung deployment niyo is wala kayong ODF or optical distribution frame, diretso lang sa PON, tapos naka-FIC, naka-connector, ganun ang mangyayari. So, mas mainam talaga may distribution frame kasi patch cord lang yun or patch cable kumbaga. Okay? So, ilagay nyo to sa labas. Tapos, 90-10, so on and so forth, so on and so forth, so on and so forth. Ganun dapat para maiwasan yung problema na yon. So kung nag-o-occur pa rin yung problema na yon, based on my experience, ang 95.5 lang talaga yung may problema. Okay. Tricks, tips, magandang tips. Minsan kasi, yung 5%, based on experience based on studies na rin. So based on experience tayo kasi literal yung mga ginagawa natin eh. Ganon pa rin. Hindi naman sa kadahilanan na sirain yung 95.5. Dahil, based on experience hindi naman kung hindi nyo naranasan, yung mga pro dyan, makinig lang kayo kung nanonood kayo. Okay? So, comment down below kasi open naman yung ating comment section kung ano yung experience niyo para maano din ng iba, mapagkuhanan ng aral. Based on my experience, siguro mga 10 plus deployments, tinanggal ko na yung 95.5. Okay, bakit? Kasi nga, yun yung problema. Hindi ko lubos masabi, hindi ko lubos paano ba sabihin sa Tagalog? Wala ba na ako na hibaw Hindi ko lubos malaman pala kung ano yung dahilan. Pero based on my experience, tabi na namin yung dalawang OLT, 4-pon Ipon, 4-pon Gpon din, cascade yung deployment. Trinay ko na both klase ng deployment, Gpon, Ipon. Ganon pa rin. Bakit kaya? So, bakit kaya nagkakaganon? So, ang nakita ko doon, dahil sa kaliit ng 5%, makinig mabuti dahil sa kaliit ng 5%, nababypass niya yung reading ng naiiwan. Ito. Ganito man o yung mismong may 1/8 na, kasi may advantage to I-explain ko next other video kung ano ang advantage talaga ng dalawa. Ipagtatabi ko yon. Highlight lang muna. Ang na-experience ko is, dahil sa kaliitan noong 5%, kasi 95.5, di ba? 201, 95 yung out, 5 yung ito. Dahil sa kaliitan ng 5%, nababypass niya, nabubulag
Kumbaga parang glitch ba? Kumbaga sa software nagiging may glitch o yung may pagkabulag, pagkatabunan. So pumapasok lang dito. Tumutuloy lang dito sa mismong 95. Hindi na niya na paglalaanan ng reading. Tingnan nyo, yung mga 95.5, matataas ang reading niyan sa 1 by 8 or 1 by 4. Basta yung sa lowest part o sa 5% side, mataas yung reading kumpara sa 90-10. Di ba? Na ano nyo, 90-10, 10%, tapos ito 95.5, 5%. Okay? So sinasabi ko lang ang totoo talaga dito para matugunan ang lahat ng mga... Kasi hindi ako araw-araw na paggawa ng video dahil busy nga din tayo. Based on my experience, personal experience, nakakaligtaan kumbaga, parang nawawala siya. Pumapasok lang yung 10 dBm module dahil sa lakas ng power, 8 dBm, 7 dBm, 6 dBm, positive yan eh. Parang nawawalan siya. Yun yung nakikita ko. Kasi pinagtabi talaga namin eh. Bakit kaya parehas? Jipon-ipon, same lang din naman. Tips and tricks. Ano ang ginawa namin? Ano ang ginawa ko? Sasabihin ko na lang talaga. So, pasalamat kayo kung ano yung ginawa ninyo. Naging tama naman. Kasi matagal na tong gustong sabihin eh. Kaso, wala talagang oras. So, ang ginawa ko, alam kong may tama na dyan eh. May napagsabihan akong, ganito gawin nyo. So, ang ginawa namin, based on personal experience din, nag-study kami, pinagtuunan ng pansin, ginawa namin yon, tapos nag-standby kami ng modem PPPoA, hindi pa nakakuan IPOA. Sa IPOA hindi namin na-try. Pero sa PPPoA, try namin 95.5, tapos itong isa 90.10, pinagsabay namin, binaliktad din, ipon yung 95, jipon yung 90.10 ng start, tapos binaliktad na naman namin after 3 days or 4 days ba yun. Ganun pa rin. Kasi makikita naman sa logs. Pawala-wala sila. Okay. So, tingin ko, yun yung naging problema. Nag-study uli kami. Binigyan ng solusyon kasi we are solutionist. Alam naman natin yun. Binigyan namin ng solusyon. Pak! Boom! Gumana. Sagot. Alam kong may tumama na dito eh. Kasi matagal na to. 90-10 yung nilagay namin first start. Wow, 90-10. Okay, doon agad tayo sa tanong. Sir, paano yung deployment nun? Magiging 7 nap na lang kasi from 95.5 hanggang 50-50, 8 nap yun eh. So, paano yun? Okay, ganito. Ang ginawa namin, 2 90-10. So far, wala kami naging problema. Parehas ang reading sa first, sa sunod naman 90-10. Tanong uli, pwede ba 2 90-10 sir magkasunod? Pwede. Based on experience. So, ginawa namin, actual pa rin preference. Ito yung bahay, ito yung ULT, nandito yung ULT. 250 meters away, nagnap kami. Instead of 95.5, pinalitan namin lahat ng 90-10. So kung tatanungin nyo ako, gano'n na ba yung ginawa mo sir sa lahat ng deployment mo? Yes, ginawa ko yun. Ginawa ko yun. 2 90-10, yung mga nagsimula ng 95.5 na 8 OLT, ginawa kong 90-10 lahat. Hanggang sa nag-upgrade tayo, LCP na tayo, which is ito yung itatakel natin sa susunod na pagkatapos nito. Okay, so gano'n lang kadali. Gumana at hanggang ngayon wala kaming problema. So praise the Lord, dalago ng Diyos. Alam kong may gumagawa na nito sa mga problema pa rin hanggang ngayon. Try nyo, gawin nyo. Hindi ko masasabi kung saan nyo nakuha yung inyong mga FBT, yung mga cascade materials ninyo. Basta sa amin, gumana siya. So far, 2 years plus, gumagana ng maayos yung ginagawa natin na nagpalit tayo ng 90-10 sa mga clients din. Sa mga actual sinisitapan din natin, nagpalit din tayo ng 90-10 from 95.5. Gumagana ng maayos. Okay, praise the Lord. Susunod tayo. Sana nasagot ko yung dito. Maganda ba? Okay, maganda. Basta nasa tamang deployment lang. Maintenance pala. Less maintenance ba?
Well, para sa akin, hindi. Kasi single core, ganon, ganon. May ginawa kaming 4-core minifig, okay din. 4-core. Bawat core nun ay cascading, apat na area. May area na nagsasabay sila sa isang 4-core. Tapos, ano yon? Every core ratio is every pawn din. Isang core, isang pawn. So, parang 1:1 ratio. So, apat na area nagsabay sa 4-core. Okay, kung single core, gumagana ng maayos, less maintenance ba? Okay, less maintenance kasi mura ang single core. Stable ba? Pwede bang magbakasyon si may-ari? Well, sa akin parang hindi. Kung wala kang team na naiiwan, alanganin. Kung ikaw lang yung gumagawa, tapos nagbabakasyon ka, alanganin si single core. Medyo hindi siya stable. Pero maintenance, mababa kasi nga single core lang. Lalo pag gumagamit kayo ng mga may kulay. Alam niyo na yun. Okay, pero pag may mag-pure item kayo, so far, basta single core, madaling idugtong. Gamitan nyo ng sleeve. Yung 60mm ba yun? O 120 ba yun? Nakalimutan ko na. Yung malaki. Wala akong sample dito. Basta yung malaki. Yung hindi pang bare fiber sleeve. Tapos, kailangan may sleeve protection cover. Yung puti. O kung ano yung mga ginagawa ninyo. Pwede ring shrinkable tube, hose. Pwede rin. Nasa sa inyo na rin. So far, maintenance is mababa. For me, mababa. Pero, stable ba? Yes, may sabihin kong 60% stability, good. Pero pwede bang iwan? Magbabakasyon ka for how many days and weeks? Wag. Masisira ang buhay mo. Yan yung personal preference ko. Pero low cost maintenance siya. Hindi siya gaanong kuhan. Ito naman, pag multi-core, 4-core, 8-core, so far, so good. Less maintenance kasi naka-fusion lahat. Naka-secure lahat sa knob-box. So far, pwede mo siyang iwanan. Pwede kang magbakasyon. Pwede kang pumunta kung saan-saan. Pag naka-minifig, multi-core. So, walang problema. Basta hindi lang sinasadyang puputulin. Yan nga lang, mahirap sa latag, magastos sa kable kasi mahal. Yun. Pero stability, maintenance, no maintenance, walang halos maintenance pag multi-core, malaking kable kasi yung may ininteresan lang ang magkakaproblema talaga tayo. Standby ang team. Matagal ma-restore pag maputol, takes time. Lalo pag medyo malayo ang team. Pero pag kadating doon, hindi gaya ng single core, pag nahanap, linyahan mo lang o idugtong lang, F-clamp, tapos naka-aerial liing lang yung tube o yung shrinkable tube o yung sleeve. Goods. Tapos, pero pag lalatagan, isang span ang lalatagan, tapos dugtong sa itong poste, dugtong sa kabilang poste, dalawang fusion, dalawang team, mabilis. Single core. Yung multi-core, mabilis din, dalawang team, tigi-isang fusion, kaso medyo mahirap kasi lalagyan mo ng enclosure. Dome type or yung square lang. Medyo matagal konti. May takes time. Pero stable pag walang hindi ininteresa ng pagputol. Okay? So much for that. Nasabi ko, ito FBT magandang gamitin. Lahat. Okay. Maliban lang dun sa mga binanggit ko. So dito tayo sa kabila. Ito naman local convergence point or standard FTTH deployment from fiber home. Kinaskasan ko lang ng sticker. Kasi nga ginagamit ko to sa mga training sa mga clients. So ito, alam kong di lahat makaka-relate nito kasi alam niyo naman mag-uumpisa, dito talaga sumasagi lahat sa FBT. Ito naman, diretso tayo. So yung standard FTTH naman na to na deployment, yung star topology, marami kang mapagpipilian. So, may deployment, isi-share ko lang, may deployment akong naka-LCP na single core lahat. Yung papasok lahat ng knob-box from 1 to 8. Nilagay ko lang to sa kanto, tapos 8 iskina, hindi naman, 4 na iskina, tapos pagdating dun sa unahan, may iskina. Naglagay ako ng 3 ganito, dalawa lang ata, tapos yung 3, hindi ko na tinuloy kasi nagkasya naman na sa 8 na 16 na 1/8. Kasi malalayo iskina kanang urban. Ito 'yon ginagamit pag mga urban. Gagana sa single core,
since multi-core siya, ginagamit telco grade kumbaga, pero gagana sa single core. Paano ba? Isang kuha nito, isang Hilba, isang core, i-splice mo lang, fusion, kailangan ng fusion to kasi naka-pigtail. Tapos, pwede rin naman ng ganito, LCP 1/8 na walang ganito kung kayo ay sa start pa lang. So, if IC gumagana, ganito pa rin 1/8 pero hindi pigtail, wala lang akong sample. Gumagana ng gumagana. So, isa doon, papunta doon, papunta doon, papunta. Pero sa standard talaga, naka-telco grade to. O, pwedeng ang pinakamataas na deployment ko nito ay 24 core. So, dalawang OLT na tag 4 PON. So, paano gumagana? Isang PON, isang ganto. 8 NAP. 1/16 or 1/8, no matter what, pwede. Tapos, isang punto naman, isang ganto. Excuse me. PON 3, PON 4. Tapos, yung NAP nito, tagi-isa. Pwede din. Tapos 12 core, isang OLT, 4 na PON, 4 na LCP, local convergence. Tapos titig 8 NAP sa isang ganito. Pwedeng 1/8, pwedeng 1/16. Wala ring problema as far as maganda yung deployment. Okay? So gumagana to sa 216, 96, 72, 48, 24 at 12 core. Ang tanong, may nagtanong, sir, gagana ba to sa 8 core? Pwede, gagana, pero hanggang NAP 4 lang. Kasi yung 4 doon na core sa 8 core is intended for LCP or bawat LCP isang PON. So, 8. So, gagana siya, pero yung bawat deploy, bawat ganun mo, bawat span mo is 4 na NAP lang. NAP 1 hanggang 4. Pwede rin. May gumawa din gano'n na client ko na hindi naman gano'ng katao at hindi naman gano'ng kadamihan yung niya. Pero sa future upgrade, wala na. Kung tinatawag nilang last mile, wala na. Kasi ang last mile, one spare, like after 20 kilometers, may isang spare ka ng fiber, pwede mong lagyan ng bridge modem doon o kaya SFB, tapos lalagay mo yung OLT doon. Kasi yung ating mga PON module ng OLT ay hanggang 20 kilometers lang. Beyond, hindi na pwede. So maglalagay na ng panibagong OLT. So kailangan may last mile o yung tinatawag nilang isang single shot from server is SFP plus module para preparation for 10G connectivity. Saksak nyo sa inyong mga Microtech server or Cisco server or Rogi server, yung Fortinet server, lahat, o Juniper server, kung ano ang meron kayo sa SFP Plus using DEC cable. Di ba? Splice nyo sa ODF, long run, gamitan nyo ng 40 kilometers or 60, 80 kilometers, may 120 kilometers distance na module, yun yung gagamitin ninyo. Tapos, after 20 kilometer, nandun yung OLT, tapos, uplink na 10G SFP Plus module. Okay? So, sana nasagot yung ating mga gumugulo na isip. Kung naguguluhan ka, alin ang maganda? May kanya-kanya siyang advantage. Gusto mo ng maintenance free, multi-core, walang gastos, kung ano-ano, wala talagang maintenance halos, pero para sa akin may maintenance din naman to. Yung natumba yung poste, mga ganun, mga calamity causes na mga nangyayari. Ito, stable, walang problema, at saka yung reading is symmetrical. Kung anong reading ng isang NAP, ganun din sa kabila. Nagva-vary na lang kung umabot kayo ng 20 kilometers deployment in one OLT. Pero based on actual preference na nangyayari, ang isang 32 NAPs ay nasa lang. Kasi in every kilometer, hinahati namin ng 8 NAP. So nasa mga 4 kilometers, ganyan. Or pinakamataas na yung 8 kilometers. 2 rolyo ng
minifig. Figure 8 pala, dalawang rolyo. Kasi ang isang rolyo ng figure 8 is 4 kilometers. Tapos, 4 na rolyo sa minifig na 32 kilometers per roll. So, ganyan yung mga actual deployment. Pero yung buong OLT, 4 na OLT, 32 naps in 20 kilometers, hindi ko pa naranasan. Hopefully, wala sanang ganun kasi matataas talaga reading doon. Kasi every roll nasa 0.044 dB yung splitting loss ratio. Okay?